Christmas season. Jesus is the reason for the Christmas season. Son of God, Father's love, God's gift of eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason for the Christmas season. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason. For Jesus is the reason. For Jesus is the reason for the Christmas nanay, ngayon naman may kasama akong dalawang tatay. Ikaw na, Minister Arnold, ang mag-opening prayer. Praise the Lord. Thank you, Lord. Dakilang Ama sa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na pinagkaloob mo, sa masarap na pagtulog, maagang pagising, sa masarap na pakiramdam, Panginoon. Panibagong kalakasan, pag-asang biyayang aming kakampin. Ama, sa umagang ito, muli namin tinataas sa iyo ang gawaing ito. Patuloy niyo po kaming gabayan. Give us the anointing that we need, that we'll be able to impart your message vividly and audibly, Panginoon. And we ask for the guidance of your Holy Spirit to bless our lips, to anoint our lips, that every words that will come out from our mouth will bring glory to you, O Lord. Itinataas ko rin po ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon sa umagang ito at nanonood, Panginoon. Bless them, Panginoon, at they will be able to understand, Panginoon, ang bawat pagtuturong ipagkakaloob nyo sa amin ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon. May your name be glorified. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Again, magandang umaga sa buong Comfy family, sa news, at ang ating mga kamanggagawa, fellow elders, fellow patriarchs, at mga ministers, mga covenant members, coordinators, tsaka mga kapatiran natin sa ibang dako ng daigdig. I know and I hope na alam ko we are in good hands. Nasa kamay kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Ano, Amen. ha? Amen. Yung kahapon na nagre-react din kami dito. Yes. Kayo ba na ano ba? Hindi react, siguro respond. Yes. Kasi pag react parang negative, ano? Medyo parang merong Kaya kami naman ngayon, parang we must respond
positively, no? Positive. Bagamat kahapon nang sabi ko, bukas kami babawi. Babawi. Parang may kurot. Pero hindi. Hindi po, Kami hindi po. natutuwa lamang. Kaya ngayon, ang pag-uusapan naman ay tungkol sa Christian Father. Alam ko, tayong lahat ay wala naman nagnanasa na ang kanyang mga anak ay mapariwara. Opo. Lahat ng magulang. Kanya nga lamang may mga pangyayari rin sa buhay ng bawat isa sa ating pamilya na hindi namang ganap. At salamat na lamang ay tayo'y na born again. Siyempre, nung ako lumalaki ay anong taon ba ako? Siguro mga 14, 15, tsaka nakakilala ang mami at daddy. So yung, di ba? Yung Kayo po, lumalaki ako, umiidad lang. ngayon, senior na tayo. So, ang ating community, 39, So, 84. So, yung pagbabago ay tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Ang bawat mga magulang ay may kanya-kanyang pamamaraan Alam mo ba yon? Yes. Minsan nga, meron kang mga kapatid o pagka meron kang nasabi, ayaw nilang pakialaman yung anak nila. Ganon ka rin ba? Hindi po ako ganun. Ikaw, Tan, Depende sa sitwasyon minsan, Pastor. Depende sa sitwasyon. Yung mga iba kasi parang wag mo silang papakialaman sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Kahit na minsan meron kang makikitang mga bata na alam mo naman sa ang katwiran, mga bata kasi yan. So, kaya ako rin, there are times na maingat din ako kasi parang bagang pamilya niya, yung parang wag mo silang papakialaman, parang ganon. Meron bang ganon? Yung sabi po naman ni, yung sabi po ni Minister Ota na depende sa sitwasyon. Kung talagang mali naman yung anak mo, hindi mo ipapahiya yung nagko-correct, personally kakausapin mo yung anak mo. Explain mo bakit ka sinabihan mo. May nangyari na ba na minsan yung mga magulang nag-aaway pagka nasita yung anak nila? Malimit. Kasi sa totoo lang, siyempre, katulad nga sa amin, iisa lang yung aming anak. Kaya, siyempre, pag may nasasabi yung mga ibang, yung kunyari, kinukurik yung, titignan ko muna kung ano yung sitwasyon na nangyari. Yes, yes. Tapos, pag medyo alam ko namang mali yung anak ko, sasabihin ko sa kanya, ganyan talaga yung mga matatanda, yung may mga edad, kinukurik. Kayo ba, payag ba kayo na yung mga tito, tita, ikorek ang anak nyo? Yes. Payag. Payag. Kung yung mga kapitbahay, wala siyang doon, kapitbahay lang siya, ganon? Hindi naman po. Kasi minsan baka mamaya mali nga. Depende sa sitwasyon Kasi, Kasi tataon yung... So, Always leave room. Sa aking yung kita lang sa takbuhan ng buhay dahil mas matanda naman ako sa inyo ng 1 taon no? Konti lang po, Pastor. Kailan ka magsi-senior? 2 years na lang po. Ha? 2 years na Parang lang po. senior ka na. Biro. Okay. Pero bagamat iba't iba ang pagpapalaki natin, accountable pa rin tayong lahat sa ating Panginoon Diyos na dito sa Bible, meron palang command ang Panginoon Diyos sa mga tatay. Bagamat iba-iba ang mga pamamaraan ng pagpapalaki tayong lahat dahil ayaw naman nating mapasama, pero meron palang pangkalahatan na inutos ang Panginoon Diyos na 20 words lang. 20 words lang. 20 words. Oo, sa Bible, Doon sa New King James or King James version. Kaya lang doon sa ibang version, hindi naman siguro hindi 20 o sobra sa 20 o kulang. Pero meron palang 20 words sa Bible. Sige nga po, Na Pastor. pangkalahatan na command ng Panginoong Diyos. Gusto niyong malaman, mga kapatid? Yes, amen, amen. Basahin mo na, Minister Otan, yung word mo for today. Ito, sa New King James Version, 20 words lang. Kaya lang, ang ibang version na nakuha niya. Bilangin niyo sa New King James Version na 20 words lang
ang inuutos ng Panginoon Diyos pangkalahatan sa mga tatay. Bagamat lahat tayo ay merong pamamaraan ng pagpapalaki sa ating mga anak na hindi naman nating ninanasa na sila'y mapariwara. Ano, ha? Sige, pakibasa mo na. Thank you, Lord. Dito sa NLT version. Dito sa Ephesians chapter 6, verse 4. Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Amen. Praise Thank God. you, Lord. Nakakatuwa nga kasi sabi nung Monday, sabi ni Pastor na magbibigay nga kami ng message tungkol sa pagiging father. Ngayon, naghanap kami ng message. Ito yung nakita ko dito na naibanggit ko nga kay Pastor na sabi ko, Pastor, ito po yung ibibigay kong message na natanggap ko kay Lord. Thank you, Lord, kasi nakaka-relate ako dito sa message na to dahil po, kaya ito po ang napili ko. Dahil po yung sitwasyon ng aking buhay, kasi nung unang panahon, Pastor, alam naman ni Pastor na hindi kami masyadong nagsama ng aking father. Kaya hindi ko, yung ibig sabihin, laging nasa malayo, hindi ko naramdaman yung feeling ng isang father. Ngayon, dahil habang lumalaki ako, tapos nagkapamilya ako. Pero thank you, Lord, kasi may mga kaibigan ako na naging kaibigan ko. Minsan yung mga kaibigan ko, kaya nagiging worse, nagkakaproblema sa bahay. Minsan may mga sitwasyon din, yung minsan yung tungkulin ng isang magulang. Kasi may kanya-kanyang tungkulin sa asawa, sa magulang. Kailangan tayo may mga tungkulin din sa mga anak. Ito nakita ko na yung sitwasyon na to na kung bakit minsan maraming bata ang napapariwala dahil dito sa sitwasyon na to. Thank you, Lord, dahil nga po ito ang nakuha ko. Dahil nakaka-relate po ako kasi una, hindi kami nagsama ng daddy ko na wala kaming masyadong contact kasi lagi nasa ibang bansa. Ngayon, sabi muna dito, yung provoke, sabi dito, yung meaning ng provoke kasi napakaganda eh. Stimulate or give rise to reaction or emotion, typically a strong or unwelcome one in someone. Thank you, Lord. Ito nga yung nakita ko dito, yung provoke. Kasi ako nga, dahil di ako nakaano ng pastor nung sa tatay ko, wala akong masyadong idea sa tatay. Thank you, Lord. Unti-unti sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito yung binigay sa akin, yung provoke. Sabi dito, pag tinignan natin, mga magulang, huwag kayong gumawa ng ikakagalit ng iyong mga anak. Ibig sabihin dito, kasi maraming tao na yung mga anak natin nalalayo sa ating mga magulang dahil minsan tayo mismo ang nagiging hindi magandang example. Meron lang akong 3 nakita dito, Pastor, yung provoke na nakita ko dito habang nagpapamilya ko, ano ba ang dapat kong gawin sa pag nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng anak, ano ang dapat kong gagawin? Para yung mga kaibigan ko na naging barkada ko, na naging parang napariwara, naging di maganda ang relasyon sa magulang. Naging sa akin, aware. Ito yung nakita kong 3. 3 lang nakita ko dito. Yung unang-una dito, kung bakit minsan nagre-rebelde yung mga anak, yung sabi dito, overcontrolling a child will also provoke. Sabi dito yung overcontrolling. Ibig sabihin dito, parang sobra naman sa pagkukontrol, Pastor. Lahat may bawal. Kunyari, sa bata, kailangan pag mag-girlfriend, magbo-boyfriend, 18 years old, lumagpas na ng 18, ang daming bawal. Parang hindi tuloy na i-experience ng mga bata
Yung ano, kaya sa akin, ito po sa akin, no, habang nakikita ko, na sabi dito, kailangan hindi natin ipuprovoke. Kailangan, sabi dito, maging maganda tayong ehemplo sa ating mga anak. Kaya ako nga po, thank you Lord, hindi naman sa nagmamayabang, ang nangyari sa akin po, yung anak ko, ginawa ko, kinaibigan ko. Kaya sabi dito, ang mahirap kasi yung over-control. Parang ikaw na ang nagre-renda, ikaw na lagi ang nasusunod, parang wala siyang laya na magdesisyon. Kaya pag dumating yung mga sitwasyon sa buhay, bumabagsak. Meron akong nabasa. Gusto ko lang i-share sa inyo. Merong isang preacher nagpe-preach tungkol dito sa mga tatay. Ang daming tao. So, tahimik lahat. Siyempre, pagkatapos nung pagpipreach nung preacher, may lumapit na father. May daladalang litrato. 2 litrato. Sabi niya, Pastor, pinakita. Yung 5 anak niya, sabi niya ganon. Parang nakakaiyak. Sabi, umalis daw sa bahay niya. Yung 5. Tapos, hindi na daw niya nakita. Tapos, yung may natirang isa, sabi, pero merong isa. Sabi nung ito na lang yung natira. So, siya pala ay military man. Kaya para bagang ang kanyang pamamaraan doon sa bahay, parang absolute authority na apply niya yung sinasabi mong over-controlling. So, ang nangyari, sabi niya, hindi ko na gagawin dito sa isang anak ko. Parang nakakaiyak, ano? Pwede pala yun, na para bagang munting, parang nasa barracks, parang munting bagay, sisigaw yung tatay. Kala niya, kailangan ng sagot, yes, sir! Yes, sir! Kaya yung paglapit nung may edad na tong military man, so sabi niya, wala, pinakita lang niya doon sa pastor. Parang nakakaiyak naman yun. Yung sinabi mong over-controlling na walang magsasalita pagka sinabi ko batas. So, yun, na pag-aralan ko. So, kailangan hindi over-control. Balance ba? Parang may renda. Ano, ha? Yes. So, hindi naman under-controlling. Kumbaga, wala ka naman, para bang masyado ka naman liberal. Gawin nyo ang gusto nyo. Lalalala. Wala ka namang ginagawa. So, yun yung pangalawa ko, Pastor. Yun ba yung pangalawa? Pero yung sabi dito, yung over-controlling, sabi dito, sa Colossians 3:21, mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan ng loob. Kaya pag tinignan mo, pag sobra pala, pag sobrang, siguro naririndi na rin, Pastor, eh. Meron tawag dyan, yung sa do not provoke to anger or wrath yung mga bata. Yung sinasabi mo na para bagang wala nang, pag kami nakita tayong magandang ginawa yung ating mga anak, pinipraise ba natin? Appreciate it. Na-appreciate mo ba? Ano yung pinaka-latest na na-appreciate mo kay EJ? Nung nagtatrabaho ako dito, gabi na, biglang dumating, Daddy, kakain na. Small things, ano? I appreciate. Kay Maggie. Si Maggie. Yung latest. Yung latest. Na para bagang ma-praise mo yung mga small things. Kasi sabi ni Minister Otan, parang sobra naman sa yung criticism ba, hindi na nakaka-encourage doon sa anak. Minsan pag halimbawa, ang kanyang grado ay B. Yung mga perfectionist, meron kasi, para bang, ano na yung nangyari sa grade mo? Sinasabi ko sa'yo! Sa akin, hindi nakatikim yung anak ko kasi yung grade ng anak ko nakita ko, mas matataas ang grade nila kaysa sa akin nung nag-aaral. Nisigawan ka ng nanay mo pag mababa ang grade mo. Hindi rin po. Ano sinasabi? Wala lang po. Ang tawag naman dyan, passivity. Huwag naman passive. Hindi ko po alam kasi... Hindi mo naman sinisiraan nanay mo, nasabi mo lang. Po. Siguro, mami ko ho, eh. Kaya pagka nakakita ng mababang grade, ano lang, kalmado lang siya. Hindi po. Simpleng-simple lang ang... Paano sabi? Sasabihin, anak? kasi sabi kasi nung teacher ko, Mrs. Pangilinan, hindi naman ho bobo yung anak niyo, ako yun. Kasi po, aminado po ako sa magkakasawalong magkakapatid. Ako yung
tamad na mag-aral. Dala ko Hindi. pa yata hanggang ngayon. Ang dami mong talent, no? Hindi mo lang alam yun. Sabi hindi naman po, that's the word nung araw. Hindi naman po bobo yung anak nyo. Halimbawa, sample lang. Tamad lang mag-aral. Sample lang. Halimbawa, mga teacher, paano mo sasabihin yun na wala kang napapahiyang bata? Kasi minsan, sa harap-harapan, napapahiya yung bata, hindi alam. Kaya napoprovoke din siya dahil napahiya siya. Halimbawa, sabi ng teacher mo, yung teacher na hingi ka ng tawad kay Lord kasi sabi, hindi naman po bobo ang anak niyo. Pwede mo sabihin yung ng Nice. paano? Yun Paano? Paano pa yan? Ako na lang. Hindi, kasi pag sinabi mong hindi naman po bobo yung anak mo, although hindi naman niya napapansin niya, wala siya, siguro siyang ibig sabihin Wala na masama. naman po. Pwede naman sabihin ng teacher, ay, mag-i-improve yan. Mami, Kasi daddy, may ganito. Kasi ang teacher, nagtiteach. Hindi yung, pwede naman yun. Hindi naman, siguro kinakalma lang yung puso ng mga magulang. Hindi naman po bobo yung anak niyo. Pag uwi ng bata, bobo pala ako. Hindi po, kasi may word ho siyang una eh. Hindi. Hindi po. Pwede mo ngang i-positive. Opo. Yan. Oo. Yung hindi, good na yon. Yun yung Na sabi hindi mo naman na po bobo yung anak nyo. Huwag ma-criticize, Yeah. ma-encourage. So kung merong small things, ma-praise. Kung merong mga bad things, wrong behavior, correct. Kaso minsan, hindi na rin, dahil sa sobrang pagmamahal. Yung kulay. Opo. Di ba, Tan? Yes. Pero Opo. di pala tayong medyo... Okay. Ano yun? Yun nga po. Ikaw, sige, tuloy mo na. Yung- Sorry. meron pa. Sige, yung ikaw pangalawa, yung under control naman. Ayan. Yung ibig sabihin naman dito, yung hindi mo naman pinapakialaman yung anak, yun. hinahayaan mo na. Ayan. Yan. Hinahayaan mo na, bahala na siya. Hindi, matigas ang ulo niya, pabayaan mo na. Yes. Kasi ganoon eh. Minsan pala, kaya pala minsan nag-i-stalk while, excuse the word, yung stalk while naglumalaya. Kasi minsan, di ba, kunyari, 4, 5 kayong magkakapatid. Tapos, lagi lang napapansin yung isa. Tapos, yung isa hindi napapansin. Ngayon, parang pag tinignan, wala na akong part doon sa bahay namin eh. Ako na lang lagi nakikita. May tawag naman dyan. Favoritism. Ayun. May tawag naman. Kasi, halimbawa, dalawa yung anak mo lang, dalawa lang yung anak mo. So, sasabihin, alam mo, may dumating na mga kamag-anak, dito ka pala. Ay, anak. Eto, nagme-medicine ito. Di ba meron ko pang isang anak? Tatawagin naman isang anak. Ito naman, palagi ka, magiging janitor to paglaki. Wala na. Alam mo, kawawa yung bata na yan. Paglaki nun, nire-ridicule pala nung nanay o nung tatay. Oo, tuloy tayo. Sabi dito nga sa Kawikaan 13:24, mapagmahal na magulang, ang anak ay dinidisiplina. Anak na hindi pinapalo, hindi mahal ng magulang. Ibig sabihin, minsan kasi, ginagawa ngayon ng mga bata, yung bata? Yung mga bata ngayon, grabe ngayon eh. Pag hindi mo pinapansin, lalong gagawa ng masama para mapansin. May naalala kong Kasi scripture parang dyan, ang tingin nila, wala namang pakialam sa akin yung magulang Yes. ko eh. Spare the rod and you spoil the child. Ikaw ba napalo nung maliit? Oo, sagana. Sagana? Yes. Si Maggie, napalo mo? Ano si lang? EJ, napalo mo? Nung maliit pa po. Dahil kasi nung gusto bata mo pa. siyang ituwid. Sa Yes, puwet sir. lang. Sa puwet po, of Oo. course. Ay, meron kasing napoprovoktan yung mga bata sa sa mga verbal words. Yes, verbal O verbal abuse. Yung mga pananalita doon sa pwede naman halimbawa hindi pa naggagawa ng assignment halimbawa. O siyempre minsan naglalaro o minsan yung games, anong games no? ML? ML. Ano ba yung May ML? mas bago na yata sa ML, ano? Ano? Pero ba? Mobile Legend. Oo. Halimbawa, puro ganun na lang. Okay. Sinasabi ba natin na
bawas-bawas o ano, ikaw? Yung lead your child. Okay. Sa akin naman po, a godly father leads his children or family. Yung makikita po natin to sa sa Joshua 24:15. Sabi doon ni Joshua, as for me and my house, sa ibang version, as for me and my family, we will serve the Lord. So, ililid ng tatay ang mga anak kay Lord. Kay Lord. Doon nagkaroon siya ng strong stand or decision na maglilingkod sa Panginoon. These are the godly father na dadali nila ang pamilya nila, ang kanilang mga anak sa Panginoon. Kasi dito po, kasi si Joshua, alam naman po natin, kilala niya ang Diyos. Witness siya sa lahat, sa kapangyarihan, all the miracles as they travel ni Moses, kung paano sila niligtas ng Panginoon at kung paano sila inalagaan ng Panginoon. Kaya a godly father, of course, first and foremost, is a believer. He knows God. Kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya, kung kaya nandun yung strong decision to bring his family close to the Lord. Kasi pag nadala mo ang mga anak mo, specifically sa Panginoon, panalo ka na. At nararanasan po natin yan, Minister Otan, di ba, sa mga anak natin. Hindi na tayo nanggigigil kasi meron na rin po silang kaalaman sa salita ng Panginoon. Historically speaking, di ba, kasi madaming mga pagsamba sa iba-ibang Diyos. Kaya kapag ililid natin yung anak natin, yung sambahin ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos po. Kaya, di ba, nung kapanahonan nila yung gods dun sa kabilang river, gods dun sa, ano ba yan? Di ba sabi, kailangan ililid natin sila sa tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Tunay na pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. In that way, tayo rin, naglilingkod kay Lord, kailangan hindi tayo makikitaan nung meron tayong idolatrous lifestyle. Yes. Oo. Kasi makikita ng mga bata yun eh. Di ba dito nga, ako nakakatuwa nga yung mga bata natin, hindi pa marunong bumasa, pero marunong na sumamba. O saan nila nakikita yun? Di sa bahay, parents, sa nanay, sa tatay. Tama ba? Opo. Oo. At saka one way of leading your family to the Lord. Sa amin po, glory to God, na kung nung araw, sabi nga ni Sister Ria kahapon, dati pagdating ng 6 o'clock, wala nang nasa labas. Kami po, nakalakihan na rin po namin yun na bago mag 6 o'clock, kailangan na doon na kami sa may harap ng altar at magpe-pray na. Which is nawala na nowadays. Pero thank you Lord, sa family ko po ngayon, we see to it na before we go to bed, meron po kaming tinatawag na family altar wherein we pray. At ini-include na namin yung mga concern, prayer sa mga merong mga pinape-pray. That is one way of leading our children to the Lord na tayo manguna sa panalangin. Ano? At may konting na rin po yun, konting sermon with the scripture. Okay. Doon sa 3:16 yan ng 2 Timothy, yung bang na lahat kasi ng salita ng Diyos, kinasiyahan ng Espiritu Santo, and it is good for teaching the truth, rebuking error, instruction for right living. For right living. So, di ba pagka minsan, siyempre, yung mga bata lumalaki, nasa school, iba-iba yung nakakasalamuha. Yes. Pag uwi niya, mag-share yan no? Opo. Nag-share po ba sa mga anak mo? Ngayon, hindi na kasi. May mga na yan Wala na, dahil wala akong pasok. Wala na akong pasok. Meron akong gustong mabilis lang. Sige po. Ito na ba? Pangatlo, ipanghuli pa po. Sabi mo, kaibigan mo yung anak mo. Opo. Kaibigan mo rin yung anak mo. Opo na. Okay. Yun yung naging susi kung bakit mas naging malapit kami sa isa't isa. Yan. Kaya take a look yung pangatlo, di ba? Una, sabi doon, sumusobra, ito naman kulang, ito naman yung panghuli, living an inconsistent life before a child can provoke a child. Yung living inconsistently, kasi minsan ang tatay, kailangan, sabi nyo nga kanina, kailangan maging maganda kang ehemplo Yes. Kasi may mga anak, minsan pag napangakuan mo, kunyari,
Tay, pag nakaano naman ako bilang mo ko ng sapatos. O sige, bibilang kita ng sapatos pag sumweldo ko, pag bumonus ako. Tapos, pag nakuha na yung sweldo, nakuha na yung bonus, hindi naman bibili. Di ba? Parang pag tinignan mo, hindi inconsistent. Kunyari, sa bahay, huwag kayo mag-iinom, huwag kayo maninigarilyo. Ako lang ang pwede, kayo hindi. Kailangan maging maganda kang ehemplo. Kailangan consistent ka kung ano ang sinabi mo, dapat tuloy-tuloy. Kaya nga ako naging panatuntunan ko sa aking anak. Thank you Lord naman, hindi ko naman sa inaano. Palatuntunan? Panuntunan. Panantunan. Mali pala. Palatuntunan. Diba po? Naging ano ko sa anak Kasi ko. ang mami kasi may palatuntunan. Okay. Ang naging ano ko sa aking anak, pag meron siyang hihingin, kay Lord hihingi. Para pag kunyari, pag kay Lord, sabi ko, di, ganito. No, mag-pray ka. Mag-pray ka. Kaya, hindi ka nakakapangako, hindi mo siya ibig sabihin dito, hindi mo siya napapangakuan. Hindi siya dati ko naman, ganito, pag nangako, hindi nagiging... May tawag dyan Ano po? Hypocrisy. Para ba, hindi mo naman, parang, tsaka meron pa sinabi si Minister Ota na nakapaloob doon. Ewan ko kung narinig nyo na yung salitang napoprovoke natin as, mga tatay na hindi mo naman namamalayan o sinasadya. Ngayon, maging aware ka yung capriciousness. Anong ibig sabihin? Hindi to capriccio. Capriciousness, kumbaga, iba-iba yung mamya, yung tatay, ganito. Yung sabi mong inconsistent. Opo. Nagbabago-bago kagad ng moods. Para bagang, yung mood niya, parang mamya okay, mamya nagbububulyaw. Yung hypocrisy naman, pagdating sa church, behave na behave. Pagdating naman doon sa bahay, yell ng yell. So, ano tawag? Opposite yung sinasabi. Di ba? Pwede ba yun? Tama. Oo, mga kapatid. Kaya inconsistent. So, yung mga bata ngayon, siyempre, sasabihin na, ang mommy, daddy, pag nasa church kami, behave na behave, tsaka tahimik kami. Pagdating sa bahay, sigaw ng sigaw. Meron bang ganon na, lalo na yung tatay? Oo. So, inconsistent. Malilito yung bata. Last 3 minutes. Okay. So, doon po sa leading your children, your family unto the Lord. Number 1, ang ating kinakailangan maging goal is bring our children unto the Lord. Ay, may kanta dyan si Minister Arnold. Yes. Tapos tawagi ko mamaya yung anak mo. Gusto niyong Okay. kumanta? Kami muna ang dalawa ni Arnold. Opo, kayo muna ang dalawa. Tayong tatlo. Trio. Tayong tatlo? Sige. Hindi Sige. three O stooges. mga kapatid, meron lang kaming awitin, ha? Awitin. Kasi lead your children as parents. Tsaka yung madalas kasi wala ang tatay. Yeah. Siguro sa buong paglaki ng mga bata, mga 6 na beses lang nakikita o Yes. 10 o wala pang 20 kasi ma-assign sa ibang bansa 2 years, 5 years, tas uuwi ng 1 linggo, 2 linggo, aalis na naman. Tapos 2 years, 5 years, babalik na naman. So nakatalawa, 3 na. Tapos hanggang sa nagbinata na yung bata, nasa abroad pa rin. Hindi ko sinasabing, pero tignan nyo lang mga kapatid, yung hindi na nakikita yung father figure kasi laging wala. So pag sinumatotal mo yung buong buhay niya, baka wala pang 20 beses. Nagbinata na. Praise God. 18 na. Yung isa naman, 21 na. Tapos yung tatay niya, makikita niya, wala pang 20 beses sa buong 18 taon. Amen. Well, anyway, ngayon sa technology, araw-araw, i-message mo, pwede naman. Wala, kamusta? Thank you, Lord. Kung wala, pero mas mainam pa rin, ha? Pero, nasa sa... Well, anyway, pag-uusap ng mga mag-aasawa. Pero napansin ko lang, na sabi nga ni Ota, nung lumalaki siya yung tatay niya, malayo. Tapos, well, anyway, pwede nga, babawi ba? Well, Nakabawi, Pastor. Nakabawi yung daddy ko. Thank you, Lord, kasi hindi lang sa akin, hanggang sa apo. Bumaba. Hanggang ngayon, nagsusupport. Thank you, Lord. Ito na yung kanta. Baka kukulangin talaga 3 oras natin. Okay. Yeah.
Okay, the Ito. song goes this way, Sister Jesusa. Thank you, Ayan, Lord. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Okay, turn the hearts of their children to their parents. Turn the hearts of their children to their parents. Turn the hearts of their children to their young, their parents to their young. Turn the heart of us all to one another. Turn the hearts of the people to the Lord. One more time. Turn the hearts of the children to their parents. Turn the hearts of their parents to their young. Turn the heart of us all to one another. Turn the hearts of the people to the Lord. For the last time. Turn the hearts of their children to their parents. Turn the hearts of the parents to their young. Turn the heart of us all to one another. Turn the heart of the people to the Lord. Turn the heart of the people to the Lord. For the last time. Turn the heart of the people to the Lord. Thank you, Lord. Amen. Yung family ni Otan o si Joel? Ito po, nandito po sila. Sige. Ayan. Ayan, tatawagin ko yung aking pastor. Mga ngarolig muna kami. Ayan. Ayan, pwede naman dyan na nakatayo. Nol, dyan ka lang sa tabi. Nol, dito ka na. Ayan. Ayan. Ito po yung aking asawa, may bahay. Ito po yung aking anak. Ayan. Kaisa-isang anak. Kung bakit isa, thank you Lord dyan. Yun yung binigay ni Lord. Sige. Sige. Ano. Stop. Go. Yan na. Pasko na naman, karuling ay simula, tumugtog at umawi, sa buong ay kapa. Pasko, Pasko, walang kasing tulad mo, ligaya ng buong mundo, nagdiriwang bawat tao. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Buong mundo'y nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiya. Buong mundo'y nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiya. Woo! Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Thank you. Pasko. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you sa family ni Minister Otan. O mga Okay. kapatid, may birthday ngayon, Sister Marikit. Happy Sister birthday! Marikit Paulino, happy birthday. Angel Miklat Ng Chicago. ng Chicago. Amen. Ng Illinois.
Brother Angel Oo. Miklat. Yeah. Amen. Okay. Okay. Ready? Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ang ating memory verse. Ano ba yan? Na memory mo ba yun? Na-memorize mo ba? Ito. If the Lord does not build a house, the work of the builder is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late, for the Lord provides for those who love while they are asleep. Talaga? Nag-audition? Meron tayong new song, mga kapatid. Bago dun sa ating pinrepare ng Pangasinan, Baguio. At, Yes. yan. Pero ito, sa North, Tarlac, kasama lahat, mga kapatid. Ito muna yung ating new song of the week. Then, yung ating fellowship area, ang North, susunod sa kanilang blissful. 12 blissful. Yes, Last- ating 12 days before Christmas. Christmas. Kaya, ito yung ating new song, then the blissful sharing of our fellow brothers and sisters from the North. Amen. Glory to God. Amen. Ngayong Pasko, wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo, pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo, pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko.
Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Good morning mga kapatid. Parang gusto ko pong sundan yung kanta ni Minister Ed. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Good morning mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating North area. Dahil ngayon po, sila naman po ay maghahandog ng kanilang Christmas presentation. So andyan po ang ating Tarlac Outreach, ang Kapas Group, andyan po ang Paniki Group, at syempre po ang ating Pangasinan Outreach. Nandyan po ang San Fabian Group at ang Agoo, La Union, at ang syempre po ang ating Baguio Outreach. Meron po silang tema na ang Pasko ay pagkakaisa. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, unity or oneness among true believers is a requirement from God. Kaya ang sabi po, pagsikapan natin bawat mananampalataya na ito po ay mapanatili. Ephesians chapter 4 verse 3. Tandaan po natin disunity dishonors God, but unity honors God. Merry Christmas po. Tuloy na tuloy ang Pasko. Panoorin po natin ang North Outreach. Parang kailan lang noong lumipas ang Kapaskuhan. Tapos ngayon ay paparating na naman. Ngunit mapapatanong ka, ang masayang Pasko'y matutuloy pa kaya? Matutuloy pa rin ba kahit nasa gitna tayo ng pandemya? Habang ako'y nakatuyo'y aking naalala. Isang tula na siyang luma na, ngunit nagbibigay kahulugan at tunay na pag-asa. Sana'y makinig ka. Ang tahanang daigdig. May isang tahanan, malakit malikit. Langit ang bubungan, lupa ang sahig. Bawat silid nito'y may bundok na dingding. Dagat at batisan ang siyang salamin. Palamuti naman ang tahanang bulaklak. Tala at bituin ang hiyas na sangkap. Maraming laruang nakapagtataka.
isdang lumalangoy, ibong kumakanta. May tanging laruang, isang bolang apoy. Ewan ba kung sino ang dito'y nagpukol? At sino rin kaya ang tagapagsindi ng parol na buwang pananglaw kong gabi? Siya, ang ating mabait na ama, kay bango ng hangin na kanyang hininga. At tayo, o tayo'y magkakapatid, sa buhay na ito, ang ngalay daigdig. Tatapwat, huwag nating kalilimutan, ang araw ng Pasko'y dahil kay Kristo, ang anak ng Diyos, kusang nanaog sa tahanang daigdig na ginawa niya. Kaligtasan, kapayapaan, pagbibigayan, at pagmamahalan sa bawat puso natin. Maligayang Pasko sa ating lahat. Pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y kabala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, muting naman o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli sa galakang hatid. Masapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ilan at miro. Pagdating ang Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano ba ang iyong lahi, kuning naman o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Buhay
Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, but they were lost without you. They needed you so bad. Oh my Lord, the church adoration. Oh my Lord, there came great jubilation. Oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, you sent yourself to save us. Oh my Lord, your very self you gave us.
pamamagitan ng ganong tula, nakalimutan mong mayroong pandemya. Ganun naman dapat, hindi ba? Ngayon ay hagkan ang bawat kasapi sa pamilya, isang tabi ang problema. Pagtutulungan, hindi dapat kalimutan, kapatawaran. Yan dapat ang pangunahan. Wala nang mas hihigit pa, wala nang masasaya pa sa pagsasama-sama, sa pagkakaisa ng lahat ng taong nagpapasalamat sa Kanya. Ito'y laging isipin. Anumang lakas ng hampas ng hangin, sa pamamagitan ng panalangin, ang lahat ng takot natin ay kaya nitong tunawin. Kapatid, itapon na ang galit. Sabay-sabay tayong bumangon mula sa hirap na dinanas natin sa dulot ni Ulysses at ni COVID. Magagandang awitin. Tara, tayo'y umawit. Merry Christmas and Happy New Year, Coffee Family! Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Ang Pasko ay pagkakaisa. Merry Christmas, Coffee Family! Ang Pasko ay pagkakaisa. Merry Christmas, Coffee Family! Merry Christmas! Ang Pasko ay pagkakaisa. Merry Christmas, Comfy Family! Merry Christmas! Ang Pasko ay pagkakaisa. Merry Christmas and a Happy New Year, Coffee Family! Pasko ay pagkakaisa. Merry Christmas and Happy New Year, Coffee Family! Ngayon ay Pasko. Sabay-sabay nating tignan ang muling pagsindi sa mga ilaw. Sabay-sabay nating tignan ang pamumukadkad ng makukulay na parol na siyang nagbibigay pag-asa sa lahat. Dahil sa ilalim ng mga parol na iyan ay ang mga taong muling nagtatawanan, nagsasayawan, nagkakantahan, nagbibigayan at nagmamahalan. Ngayon, masasabi kong mayroon na namang nabuo na lubos na galak sa ilalim ng parol na kumukuti-kutitap. Ang Pasko ay pagkakaisa. Merry Christmas, Coffee Family! Maligayang Pasko sa lahat ng Comfy Family at sa mga sumusubaybay sa ating live streaming. Thank you to my fellow workers, to all coordinators, members comprising the Northern Luzon, particularly Baguio, Sampabian, and Labrador, for participating and making it possible to celebrate this year's Christmas presentation through the web. Manalangin tayo mga kapatid. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, we come to you full of gratitude for all the graces that you have been showering us every day. As such, we are always victorious spiritually and physically fit to cope with this present condition. As we celebrate Christmas this year, we ask the Holy Spirit to continually give us the power for living our lives full of enthusiasm, casting all our anxieties to you because you care for us. In Jesus' name we pray. Amen. Our message, Christmas message that was designated to us is about unity and oneness. What is the biblical meaning of unity?
The Hebrew word for unity is echad, E-C-H-A-D, and it refers to oneness, meaning unity and oneness ay isa lang amang ang kahulugan. At ititinutukoy ang relasyon ng tao sa Diyos pagdating sa kalikasan ng Diyos at karakter ng Diyos. Kaya ito'y nagre-resulta ng inseparable union that causes wholeness. Pag sinabi mong inseparable, always together. At ang wholeness, biblically, it means holiness. From the Bible's perspective, holiness is wholeness or completeness, not having any defects. Ang lesson natin on unity is seen on the birth of Jesus. Our scripture is on Luke 2 verses 8 to 14. Basahin natin mga kapatid. The birth of Jesus draws the angels from heaven. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom favor rests." What did the angels announce? The angels announced good news, magandang balita, and this is the message of salvation, ang mensahe about kaligtasan. And it also, it is a great joy, malaking kagalakan. Ito ang resulta ng kaligtasan. At ito'y, ang extent nito or ang scope nito ay para sa lahat ng tao. Dahil nga itong mensaheng ito ay binigay sa mga shepherds, it gives them inspiration, encouragement, and it raises the spirit and gives them confidence that the coming of Jesus was prophetically anticipated. It was written in Genesis 3:15 and Isaiah 9:6-7. And his coming was historically authenticated sa 1 John 5:20. And what does it bring about? It brought salvation to all of us, but because without Jesus we would all die in our sins. The sin of Adam and Eve had brought physical death upon the whole human race and spiritual death, which is separation from God. Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. We were spiritually dead, but because of God's love, He sent His one and only Son into the world that we might have eternal life. Ito'y makikita natin sa 1:3-16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa unang 1:5-11 hanggang 12, at ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. What does Christmas bring about? Christmas is a time to make a choice. The message from the angels to the shepherds on the first Christmas day is still true to us today. Are you willing to proclaim and tell the message of Christmas without shame or hesitation? Kapag ito'y nagawa natin mga kapatid, magaganap ang pagkakaisa ng tao at ng Diyos sapagkat nakasusunod tayo sa Diyos at nakasusunod tayo sa kanyang mga banal na salita. At ito'y magre-resulta
ng inseparable union that creates wholeness. Sinabi sa 1:5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ang resulta ay kaganapan, kasuktulan, sapagkat ito'y walang depekto, sapagkat ito'y buhay na walang hanggan, ang dulot ng pagkaka-birth ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pagtatapos, nais kong umawit tayo mga kapatid at sabayan niyo ako. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Glory to God. Glory to the Father, to the Son, the Holy Spirit. The Lord is good. His love is eternal, and His faithfulness remains forever. Glory to God. Amen. Ngayong Pasko, wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko.
Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko.